Mga master, sa ngayon ay hindi lamang usapin sa pagtaas ng sahod yung mga nababasa po natin, kundi pwede raw o kaya ay nagtatanong din po sila kung totoo ba, legit ba na tataas daw itong Personal Economic Relief Allowance or pera. Kaya sa episode na ito, tingnan po natin yung magiging pagkakaiba ng kanila pong epekto kung tataas ang sahod at ang pera or Personal Economic Relief Allowance. So kung makikita po ninyo sa screen po, ay kapag tataas yung pera, ang maapektuhan lamang ay yung inyo pong net take home pay. Of course, kasi kasali po doon sa makikita natin sa ating payslip, ito pong pera. So kung tataas yan, tataas din po automatically ang atin pong net take home pay. Kung tataas naman po yung sahod, ito po yung mga apektado. Unang-una ang GSIS at PhilHealth kasi sila po ang nakabase doon sa percentage ng atin pong basic salary. So kung tataas ang basic salary, tataas din po yung share ng GSIS at itong PhilHealth. Maliban na lamang kung nandun ka na sa level na maximum na sahod na ano po doon sa limit sa bracket ng PhilHealth. Ang taxes naman ay expected din po na tataas kung tataas yung sahod mo kasi tataas ang magiging taxable income. Of course, at least kahit po tumaas yung PhilHealth, GSIS at yung tax, magkakaroon pa rin naman ng net increase sa inyo pong net take home pay. Pero hindi na po katulad doon sa gross. Sadyang maliit na po siya compared doon sa gross increase. Ngayon, pagdating naman sa usapin ng loanable amount natin sa MPL, sa GSIS, ay tataas din po. No? Kasi nga nakabase ito sa atin pong basic monthly salary. So kung tataas yung basic pay, tataas din yung pwede nating mautang sa mga ito pong GSIS MPL. Of course, maging doon na rin po sa mga PLIs kasi tumaas yung ating net take home pay. Ngayon, kung tataas po ang sahod, tataas automatically ang ating mid-year bonus at saka po year-end bonus. Maging ito pong ating matatanggap na PBB if ever tayo po ay eligible. Kasi yung tatlong yan ay nakabase sa kung magkano yung atin pong monthly basic salary. Mas mataas na sahod, mas mataas na mid-year bonus, mas mataas na year-end bonus, at mas mataas na PBB if maging eligible po. Ngayon, dito po ang isang epekto din po niya pagdating po doon sa GSIS dahil nga tumaas itong atin pong contribution, tumaas din po ang atin pong record ng monthly basic salary at ito nga po ay magkakaresulta sa pagtaas din ng ating magiging pensyon kapag tayo po ay magretiro. Kasi nga lahat ng yon ay nakabase sa atin pong basic salary. So yun po yung maraming epekto no na siya pong magiging resulta kung tataas po yung sahod. Well, dito po ay at least pare-pareho rin naman po ito na mayroon po magandang epekto as a whole para po sa ating lahat. No, kahit saan po dito sa pera o kaya sa sahod yung tataas, pare-pareho naman po talaga na mayroon po maganda o mabuting epekto na idudulot po para sa atin, and I know na tayo po ay maging masaya. Pero kung kayo po mga master ang tatanungin, saan po ang mas gusto niyo na tataas? Kayo po ba ay doon sa team salary o doon po sa team pera? Ipakomento na lamang po ang inyong komento at reaksyon tungkol po dito sa episode na ito sa comment section ng ating video.